Ang tanong, mananalo ba ang ating VP Sara? Atin na atin lahat. Sasabihin na, kasi ang VP Sara ba ay mananalo or tatakbo? Makinig na mabuti. Ang puso niya nagsasabi na huwag tumakbo. Ayan po kahit hindi ko siya nakausap, hindi ko siya na-encounter in person, pero ito po. Ang puso po niya ay nagsasabi na huwag tumakbo. Kasi kinukonsider po niya ang nararamdaman ng buong Pilipinas. Nalilito kasi ang Pilipinas. Yan. Subalit, makinig na mabuti. Nakikita niyo po ito. Ang hustisya ng mga tao at ng bayan, kaya ganyan po, bayan yan. Nakita niyo yan, ito ay palasyo. Ay tinatawag ang kanyang espiritu. Bakit sinabi ko po na espiritu? Naisip niyo po ba na noon pa sinasabi ko na mayroong divine intervention? That the prophecy na po itong sinasabi ko na nakikita ng tarot. Duterte is a clan coming from above. Yun po ang nakikita. Ano yung coming from above? Ibig sabihin po, ang linya ng Duterte, especially nung ama, na ipinapasa ang kanyang enerhiya sa mga anak, sila po ay nasa isang revelation ng clan. Ito po universe na nagsasabi. That they are, kahit ano pa ang sitwasyon, ano pa ang pamamaraan, sila po ay nakatakda. Nakatakda sila na mamuno ng kahit anong sitwasyon sa politika. At they are entitled. Meron silang divine mission na kahit ayawin ng tao, maniwala po kayo't sa hindi o maraming umaayaw, sila po'y nakatakda na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Magalit sa akin, ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. At ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin, ayan, ay makakalaya. Dahil isa ibinibintang dito sa babaeng ito po ay ang Vice President. Siya po itinatali, pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan. Dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget. Yan po ay katotohanan. Ayan, nakita nyo nakapiring. Nakita nyo nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao. Kahit ano pa ang problema, kahit ano pa ang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po para taong bayan po magsasama-sama muli. Para iangat ang pananalig natin na mabubuksan at mabibigyang hustisya kung nasaan talaga ang puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. Aayusin talaga ng presidente ang katayuan ng ating bansa.
Sinong presidente? The current malusutan si VP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya. At kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. No, yun yung sinasabi ko sa inyo noon. Ang susunod na presidente, hindi pa yan ang magpapaayos ng ating bansa. Yung susunod ang siyang magsisimula at ang susunod, yun ang magiging mahusay na. Susunod ba? Isa pa? Oo. Isabihin, itong pag-upo, kung sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. President Sara sa pagtakbo niya sa 2028 or are you Yes, I will support her. regardless kung Against- meron pang dumagdag na candidate? For sure, susuportan ni Bongbong Marcos sino man ang ilalaban nila. So you will support I will Vice support President Sara? Inday Sara. President Bangag dito sa New York, dapat inatupad niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ang pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Idagdag ko lang, no, ang presidente, pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane. Okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yon $10,000 per hour. Okay? So that is 15 hours. So that is $150,000. Papunta pa lang. Pabalik, that is 300,000. So gagastos siya ng 1 million para pupunta lang sa UN. Anong gagawin niya sa UN? Para kausapin niyo tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya, hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kayang UN? Nako po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Dean Chase, lahat kasuhan mo. Pati yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Mahiya ka, Lisa Marcos. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kaming mga OFW. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo. Dahil kasabwat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang inidoro yan lahat ng mga gago na yan na magnanakaw na yan.